Nga pala, no, baka meron na diyang kakapanood lang ho sa atin or kakasubscribe pala sa ating channel. Eh, di ba lagi niyong naririnig na Davao City is the safest city in the Philippines and number 2 naman sa buong Southeast Asia. Oo, pero alam niyo ba kung ano naman ang criteria, no, ng pagiging safest city safest city? So syempre, yun na nga yung security, di ba? Kailangan ligtas ka or hindi ka takot na maggala kung saan-saan lang, parte sa Davao, gabi man, araw, tanghali. So no, safety is the first priority. Ibig ko sabihin is yun na nga, wala kang mararamdaman na parang may lalapit sa'yo, manghahablatan yung mamahaling gamit or mag-aambang sasaksakin ka, alam mo yun, dahil sa mga sabog sa droga. Walang ganun dito sa Davao. Siguro may mga addict sa mga liblib na lugar, pero hindi nga sila makalabas kasi nga yung police visibility, no? Andyan yung presensya nila palagi. Wala silang kumbaga kakayahan or wala silang guts na gawin yung mga hindi dapat gawin. And yan na nga, pag-usapan naman natin yung syempre yung safe space and safety naman ng air quality. Ayun, isa yan ha. Yung air quality index ng Davao ay pasok siya sa standard. So, safety dito, ligtas ka dito sa Davao City kahit may asthma ka, kahit asthmatic kang tao, pwede kang mamuhay dito sa Davao, pwede kang maglakad-lakad, pwede kitong lalanghap ng hangin kasi nga sariwa, presko, kasi nga nagbibigay siya ng pinapataas, kumbaga yung oxygen level ng hangin ng Davao City ay di kalidad pa din, meron pa din, kumbaga ano siya, percent pa rin, no? Sa hangin na nalalanghap natin dito. Gawa nung ano nga siya, maraming punong kahoy, di ba? Nakatawa, no? So ito lang yung magiging vlog natin dito, simply showcasing lang, no, na despite nga sa mga kahirapan ng ating mga kababayan ng buong Pilipinas during tag-ulan, tagbaha, tagbagyo, ang mga taga Davao chill lang tayo dito, no? Like super bliss and feeling bliss ho tayo dito na meron nga tayong mga Duterte family nagbibigay talaga ng maayos na serbisyo, no? Gumagawa ng mga magandang istruktura, lalo na nga sa pagpigil or para maibsan or maiwasan ang napakalaking damyos ng tubig baha. Yung pagbaha kasi yan hindi yan talaga natin maiiwasan, nandiyan talaga yan. That's normal sa Pilipinas na inuulan nga tayo kasi nga dito nga sa atin binabagsak ang pinakamaraming tubig sa buong mundo. Pero mga Pilipino, din naman tayo mga bubo, hindi naman tayo mga utak, no? Biniyayaan tayo ng katalinuhan para gumawa nga ng mga proyekto. So yan na yun, papasok yung ating mga political leaders, yung ating mga government officials. Yun na nga lang, talagang patsambahan, milagro, no? Na magkakaroon tayo ng mga matitinong leader, matitinong mga government officials para hindi nila kurakutin yung mga budget ng pera natin na pampagawa sana sa mga proyektong gaya ng mga flood control projects. Yes, marami akong mga napapanood ng mga video clips and mga shared posts ng mga netizens, no, ng mga ordinaryong Pilipino sa internet na yun na nga, they're thanking Mayor Isko Moreno sa kanyang existence, no, na yun na nga, napagaling niyang mayor din, and of course Magalong ng Baguio City, Pasig City Mayor Vico Soto, napakagaling yan, isa talaga sa very promising, no, na politician. Kaso bata pa siya, no, hindi pa rin yata siya pwedeng mag-run sa presidential post. So I think nasa mga 30 plus, 34, 36, mga ganun lang, no. Although malapit na din kasi 40 years old, diba, ang requirement. Well, Duterte, yan nga ng Davao City. So Pasig City, Davao City, City of Manila, City of Baguio, yung apat lang yan as of now ang aking napag-alaman na the best ang pamamahala sa kailang lungsod, no? So grabe yung pagyaman. Yan naman talaga ang palatandaan. Isa sa mga palatandaan na magaling ang mayor, kasi nga napagyaman niya, tapos kasabay na rin ng magandang mga polisiya, no, na na-implementa nila. So si Vico Soto magaling yun kasi marami siyang mga pinagtatanggal ng mga GRO-han, as far as I know, ang sa may Pasig City, marami diyang mga ganyang kagawian dati, no, pero pinagtatanggal niya.
Tapos yun, mga illegal gambling. Basta pag corruption, no? Walang lugar ang mga kurakot at mga kurakot, no? Mga private man or government, public entities. So wala silang karapatan or wala silang lugar para sa Pasig City, sa lugar ni Mayor Vico Soto. Lalo na sa Davao, di ba? Sa City of Manila ngayon, pinagkukumpiska ni Mayor Isko Moreno ang mga equipments, no, ni Joel Chua. Tama ba, Chua, yung parang walang liig na basa, parang boboy, no? Asar ako sa mukha nun pag nakikita ko siya. So ibig sabihin magaling, no? Kasi the audacity na hindi ka naman pwedeng sabihin ayaw mo sa corruption, ikaw mismo mo kurakot, di ba? Wala kang gagawin para labanan ng corruption. Just like BBM, di ba? Ayaw niya daw sa corruption, itigil ang corruption, pero ang dami namang pumirma naman siya sa General di ba sa GAA? Pumirma siya sa GAA para sa flood control projects na wala naman palang plano na natanggap galing sa DPWH, di ba? Ano 'yun? So, yan lang. Bale, syempre, di naman tayo pwedeng lokohin itong ating administrasyon ngayon. Yan nga lang, no, tabi lang mga ordinaryong Pilipino, naghahanap buhay to make our ends meet. So, hindi natin magtrabaho araw-araw. Pag hindi natin pa yung magpunta sa Malacanang para magmarcha, para magwilga. Kasi nga, busy tayo. Pag magugutom tayo, wala naman pera din kasi mga Duterte, no? Meron naman sila siguro, bilyonaryo ang mga Duterte kasi nga, matagal na sila natatrabaho sa politics. As far as I know, ang mga politician ay libre yata sila sa eskwela, gamot, lahat no, libre, wala silang binabayaran. Kaya yung sahod nila talagang may ipon. At syempre, meron din silang mga investments, no? Syempre, yung sahod natin, meron naman tayong mga wealth coach kung tawagin, di ba? Economista, kakilala, advisor. Ang gagawin sa pera ay syempre iponin at wag lang basta patulogin sa bangko, i-invest na rin para mag-rolling. Ganon yun. So, may pera sila siguro, billions. No? Tapos meron pa silang mga law firms. Pero hindi yun enough, no, para ipambayad sa milyon-milyong Pilipino. O hindi ba pambayad at pampakain lang nila ba? Libre. Walang ganon. So, sana yung pera ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos, nila Saldico, nila BBM, mga Araneta Marcos, hindi sana. Kung nasa mga Duterte lang sana yan, no? Baka pwede pa tayong kung ganyan lang kasiro kadami ang level ng pera nila. Kaso wala sa kaligtingan. Wala nga silang wala silang eroplano. Si Digo nga wala nga siyang bagong kotse, bagong sasakyan na pangarapan naman niya sana na magkaroon ng bago, pero wala. Parang nagtiyaga siya sa kanyang Fortuner ba daw yun? Anyway, so yun, sila Saldico, sila Martin Romualdez, meron sariling mga Gulfstream, at sana all. So yun lang, bali napakaswerte ng taga Davao. Yun na nga, kasi napanatili ang pagiging safe city. At yun na nga, yung pagiging safe city ay hindi lang siya din nangangahulugan na safe lang siya sa yan na nga, mga crime rates, no? Maging sa tubig, maging sa hangin, malinis, no? Ligtas siya para sa mga lahat ng mamamayan. May bata man, may asthmatic ka man, no? So pwede ka dito sa Davao City. Davao City is indeed a livable city. Yan na nga, safest city in the Philippines. And number 2 in Southeast Asia region.